Sinuyod ng mga otoridad ang City Jail ng Marikina City. May ilan pa ring mga kontrabandong nasamsam pero negatibo raw sa droga ang pasilidad. At may ulat on the spot at nagbabalik si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, bago mag-alas 10 ngayong umaga ay tapos na itong Oplan Galugad sa Marikina City Jail kung saan humigit kumulang 900 mga detainees ang sumailalim sa frisking o sa pagkapkap matapos kang magkaroon itong galugarin ng BJMP ang buong pasilidad. Kanina lamang kaninang umaga ay nasilipan ng mga miyembro ng media habang nakaupo sa sahig ang mga babaeng detainee habang isinasagawa yung Oplan Greyhound o yung galugad. Ito ay kasunod naman ng pagsuyod sa male detention facility kanina madaling araw at negatibo raw ang pasilidad sa ipinagbabawal na droga pero may mga nakumpiskang drug paraphernalia gaya ng tutor. Maliban dito, nasamsam din ng mga otoridad ang ilang mga gamit na bagaman pangkaraniwan lamang ay pinagbabawal daw sa loob ng detention facility. Ayon kay Jail Chief Inspector Joji Pangan, ang warden ng Marikina City Jail, bahagi ng routine ng inspeksyon ang paggalugad kaninang umaga at kaugnay din daw ito sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra sa droga. Pero maliban sa mga ilan-ilang kontrabando, mas malaki raw na problema ng pasilidad ang congestion nito na lalampas sa 700%. Nakadisenyo raw kasi ang Marikina City Jail para sa 94 male detainees pero ang actual count daw ay 768 male detainees. 135 female detainees naman ang nagsisiksikan sa area na nakadisenyo para sa 25 detainees. Nasa ikalimang palapag o 5th floor ang Marikina City Hall of Justice, ang City Jail. Isa sa mga pangamba raw ng pamunuan nito ang soundness o yung kakayanan ng gusali na suportahan ang ganitong karaming tao. Narito ang pahayag. 75 to 80 inmates ang nadadagdag buwan-buwan. So by the end of this year, we are projecting at least 900 to 1,000 inmates. Kasi yung kinatatakot namin dito, yung possible pagbagsak ng building. Kasi from 96, it was designed for 96 inmates and yet we have paano kapag dumating yung dalaw? Paano kapag dumating na yung 1,000 something? So dito, Connie, ang suggestion daw ng BJMP ay gamitin yung second at yung third floor ng building kung saan naka-house naman yung mga opisina at saka yung korte ng mga judge. So ito yung nasa ilalim ng mismong detention facility na nasa 5th floor, Connie. Yes, meron na ba tayong nakausap mula naman sa Marikina City Government kung ano naman ang magiging plano nila na pangmatagalan para sa mga inmates? Sinusubukan pa nating kunan ng pahayag ang local government ng Marikina. Pero mismo ang ang warden ng Marikina City Jail naman na nagbanggit sa ating kanina na ito ay na-coordinate daw nila. In fact, yung soundness, yung integrity ng building ay idinulog na raw nila sa local government at alam na nga nito yung concern nila kasi yung 700% of congestion daw talaga is nakakapangamba. Imagine yung design na kumbaga more or less 150 people lang yung design nung particular floor ay aabot sa 1,000 yung kasalukuyang naka-house o naka-detain dun sa lugar na yan. So sa ngayon ay patuloy naman daw yung coordination nila at naghihintay lamang sila ng magiging final word mula sa local government. Pero ito ay tinutumbasan din daw ng mga suggestions mula sa BJMP, Connie. Alright, meron bang mga nakuhang mga armas, Cedric? Kasi ang nakikita lang natin sa video, yung ilang mga gamit sa shabu, although negatibo nga sabi mo, doon sa mismong droga yung mismong pasilidad. Meron bang mga iba pang mga armas na nakikita natin usually na pagkaganitong nagkakaroon ng raid? Yes, Cory, wala naman daw baril o anumang mga elemento ng pasabog o mga IED. Pero ang nakuha kanina is yung mga makeshift o yung mga matutulis na bagay. Isa sa mga na-describe sa ating kanina is nakuha yung parang makeshift na ice pick o yung parang concrete nail yung ginamit niya at saka nilagyan lang siya ng handle. So ito yung ilan sa mga bagay daw na na-recover kanina. Mostly mga nuances na items daw yon na-recover. Mga pangkaraniwang mga gamit like mga extension cords, mga electrical items na hindi naman talaga daw pinapayagan sa loob ng facility, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan, Cedric Castillo.